Magandang gabi. Peace be with you, my brothers and sisters in Christ. Andito na naman ang iyong lingkod, si Brother Noel. So, bale pare, real talk tayo ngayon, no? Sa ating paniniwala. Tomorrow, Sunday, punta na naman tayo sa simbahan para makinig salita ng Diyos. No? So sana huwag makalimot kasi bukas Sunday. Para sa ating lahat ng mga Christian, we need to go to church, no? To listen to the word of our Master and Savior Jesus Christ. Pero before tayo mag-umpisa sa ating kwentuhan, no? Let us pray first. Let us pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. God our Father, to your Son, Jesus Christ, and by the grace and power of the Holy Spirit. Glory to God our Father, Creator of heaven and earth, God of all the goddess in heaven and earth. Glory to God the Son, my Master and my Savior, Jesus Christ, by the precious blood and water that pours out on your secret side, save us in the whole world. In Jesus' name. Glory to God the Holy Spirit, who sanctified me and anointed me by your holy grace. In Jesus' name. Peace be with you, Our Lady of Lourdes, our Mother Perpetual Help, Our Lady of Immaculate, Our Lady of Sorrow. Thank you for interceding over my prayer, and thank you also for covering me the blanket of your love and protection. And peace be with you, my guardian angels and archangels and saints, in the name of Jesus Christ. So, ulit, peace be with you, my brothers and sisters, no? So, umpisa tayo ngayon sa ating kwentuhan, no? So, ang ating pag-uusapan ngayon, yung parang usapang real talk ba, no? Na ano ba talaga ang nagbibigay sa iyo na bakit ka naniniwala sa ating Panginoong Jesus, na hindi mo naman siya naabutan at na parang na-share lang sa iyo, o ipinanganak ka ba na Kristiyano na, o na-convert ka lang sa teaching of Jesus dahil may nagturo o may nag-spread dyan sa inyo o sa kabahay nyo, no? So, ano ba talaga yung nagbigay sa iyo ng or motivation na paniwalaan mo ang ating Panginoong Jesus, na siya ang totoong Diyos na nagkatawang tao, no? So, ano ba yung nagbigay sa iyo? So, yan ang dapat nating pag-usapan ngayon. What make you convinced to believe in Jesus? No? Kasi, kung titingnan natin, 2023 na ngayon, no? Kaya minsan yung iba, parang akala nila, istorya na lang ito, no? Yung parang sa comics na lang, no? Akala nila ganun na lang. So, meron din, binabasa ang Bible. So, nagkaroon sila ng inspiration, no? At naniwala dahil meron ding nag-spread sa kanila sa istorya ng ating Panginoong Jesus, no? So, syempre, kung ako din sa sarili ko, no? Syempre, pinanganak akong Kristiyano at dinadala palagi ng aking mga parents. Maliit pa kami, palagi akong dinadala sa kaming magpamilya, pumupunta sa simbahan, no? To hear the word of God. And then, so syempre, kinalakihan mo na parang yun na talaga yung tradisyon bilang isang naniniwala ng Panginoong Jesus.
Pero, nagpasalamat ako kasi bakit man? Na-encourage ako sa sarili ko, no, na tuklasin itong ating pinapaniwalaan na ating tinatawag na Panginoong Diyos. Ito ba'y may katotohanan? Totoo ba? O kwento-kwento lang ito ng mga kaparian? No? O kwento-kwento lang ito ng mga ibang tao? No? So, ako mismo sa sarili ko, no? So, nag-research din. Based on the history, the world history, na meron talagang isang tao diyan sa lugar, sa Jerusalem o sa Middle East na nangyari ito. No? Na hung by a cross. No? His name is Jesus. Kasi during the time, maraming pinako sa cross. No? Pero, sa ating Panginoong Jesus, nagbago. No? Kung nung una man, yung hanging of the cross is the sentence of death for those who commit crime, no? So, iniba ng ating Panginoon ang istorya diyan sa cross. So, makikita natin na hindi lang pala sa pamagitan sa Biblia na mababasa natin through the church history, no? Or sa mga tradition na sino man yung naniniwala sa ating Panginoong Yesus. They continue to spread the word hanggang dumating halos na kumbaga malibot ang buong mundo, no? Kasi talagang mangyayari talaga yan, no? Na ang lahat dapat makapakinig sa salita ng Diyos, no? Para magiging katotohanan na ang sinabi ng ating Panginoong Yesus na make them all my disciples, no? So, paano ako naging convinced na totoo talaga ang ating Panginoong Yesus? Based on my experience, no? Ito yung nagpapalakas sa akin na totoo talaga ang ating Panginoong Yesus. Kasi without my experience, no, pwede akong magduda. Kasi biruin mo, for 53 years old na ako ngayon. Kung wala akong karanasan sa aking Panginoong Jesus, sabihin ko sa inyo, my brothers and sisters, siguro wala ako ngayon sa live para magsalita ng mga ganito bagay. No? Kasi hindi ako kumbinsido. Pero dahil kumbinsido ako at na-experience ko mismo sa sarili ko that God is really existing, kaya ito ako ngayon. No? Naging ganito ako. So, nag-transform. Siguro ngayon, baka nandun ako sa alumni namin. No? Kasi alumni ng Zamboanga West Central School. Pero dahil naintindihan ko kung ano yung dapat gawin. So meron din talaga tayong yung tinatawag natin na yung bang nag-change ka ba? Nag-iba ka, nag-transform ka sa sarili mo. Kaya ito yung bakit ako nagkagalito. Kasi kumbinsido ako sa isip, sa puso ko dahil totoo talaga ang ating Panginoon. Dahil sa mga experience na nangyari sa buhay ko. Kasi kung
walang experience, so ikaw mismo doubtful sa pinapaniwalaan mong Panginoon, no? Pero pag na-experience mo siya sa buhay mo, meron kang ikakwento, no? Sa mga kaibigan mo, kapatid mo, kapamilya mo, o mga friends mo, no? Meron ka talagang ikakwento tungkol sa karanasan sa buhay mo nung naniwala ka sa ating Panginoong Hesus. Ganyan yan. Kaya, naging kumbinsido ako na siya ay totoo. Kaya nga sabi ko sa inyo, pwede kayong tumawag, pwede kayong mag-PM, no? Kung gusto nyong maka-experience ng healing, kahit walang sakit, no? Kailangan din siyempre ng healing. Sinasabi ko, inuulit-ulit ko to palagi. Hindi lang ang nangangailangan ng healing yung may physical illness or diseases, no? Or infirmities in the body, no? Kailangan din na makatanggap ang iyong katawan ng healing, physical and spiritual, no? Para balance. So, magbibigay sa iyo ng lakas, paano mamuhay dito sa mundo, may kasamang teaching ng ating Panginoong Hesus. So, kailangan yan talaga. Kasi, sabi nga nila, you will learn by your experience. Kasi, dun mo kasi siya pwedeng ibase ba ang karanasan mo, istorya mo, na ganito yung nangyari nung nagkaroon ako ng problema. So, wala na akong mapuntahan kung hindi dumulog na ako sa Diyos na aking pinapaniwalaan. Kinausap ko siya ng masinsinan, heart to heart, no? Wala na akong iba pang ginawa, kundi kung ano man yung lumabas sa bibig ko, galing yung lahat dito. Yung sabi nila, real talk, no? Para sa ating Panginoong Hesus. Kasi ang tanong, kailan ka ba nagkaroon ng real talk sa ating Panginoong Hesus? No? Now, binigyan mo siya ng oras para makipagkwento sa Kanya. So, kailan kaya yun? So, kailangan natin yan sa araw-araw natin ginagawa, no? Para magkaroon tayo ng magandang communication at magiging yang pinapaniwalaan mo, kung ano man yung sinasabi mo sa Panginoon mo, ano man yung hinihingi mo sa araw-araw sa buhay mo, makikita mo na magiging real sa buhay mo, and that will become your experience. Kasi kung iisipin mo lang, ang daming. Ako kasi nung una, para ba akong nakukonfuse? Kasi bakit man? Siyempre may Buddhism, ang daming mga naniniwala, iba-ibang pangalan sa Diyos, no? Pero sa akin din naman, kung aking titingnan, wala pang sinong nag-claim o nag-preach o naging leader to teach about the story of God na namatay na buhay, no? Only Jesus, sinabi niya, hindi pa nangyari, sinabi niya na ito ang mangyayari. So, makita mo na alam niya na yung hinaharap, no? Kaya nga sabi niya, I am who I am, no?
na walang end, walang bigay. So, kaya ating susumahin, no? Walang iba, only Jesus na nagbigay ng klaseng teaching na ganito. No? Kaya doon ako naging kumbinsido sa kanyang mga aral, turo at aral. Dahil nung in-apply ko rin sa buhay ko, talagang epektibo. No? Doon mo makikita na talagang epektibo. Yung bang gumagaan yung feeling mo, lalo na pag napipil mo yung present niya. Kasi parang hindi mo ma-explain. Pag mapipil mo yung presence of the Holy Spirit, hindi mo ma-explain. Kasi ibang klase ang iyong mararamdaman. Na ikaw mismo sa iyong sarili, hindi mo ma-explain. At saka makikita mo din ang nangyayari sa buhay mo. Talagang dahan-dahan na magbabago. So ganyan, pag dumulog na tayo sa ating Panginoong Jesus. No? Marami tayong basehan paano tayo magiging kumbinsido. Etong ating pinapaniwalaang pangalang Jesus o Yeshua, meaning Savior, no? Ay totoong Savior. Kaya doon mo makikita na sa title pa lang ng pangalan niya, no? Kasi hindi man yan yung baga katulad sa atin na binibigay sa atin sa birth natin na ito yung pangalan mo, ito yung apelyido mo, no? Sa ating Panginoon titulo yun. Ating Panginoong Jesus ang binigay sa kanya. Kasi ang sabi nga doon na may isang bata na isisilang na pagkatawaging pangalang Emmanuel. Ang kahulugan, God is with us. No? Pero kung makita mo sa Hebrew word, Greek words na ginamit, Yeshua. No? Yun yung tawag nila sa kanilang Diyos. Kasi walang pangalan. I am who I am lang. So, tinawag nila ang Diyos, siya kasi yung magliligtas. No? So, ibig sabihin, Yeshua, ang meaning, Savior. Kaya, pag tinawag mo ang ating Panginoong Jesus, sa English kasi yan Jesus, Jesus, no? Sa atin sa Tagalog, yung tawag natin Jesus, no? So, sa English, Jesus. And then, kung iyong ilagay mo sa isip yan, Yeshua, Jesus, Jesus, ibig sabihin, pag kinausap mo na siya, tinatawag mo ang Savior of the world. Wow! Grabe. No? Kasi binabanggit mo ang pangalan niya. Na alam mo naman ang kahalugan is Savior. So bababa ang kapangyarihan ng Diyos para sa iyo. Kasi ang tinatawag mo yung magliligtas na inaano mo na siya yung Diyos mo. Kaya pag tinawag mo ang ating Panginoong Jesus, hindi ka talaga iiwanan. Kasi you are asking for help. That na merong magliligtas sa iyo. Talagang darating yung magliligtas sa iyo. Ganun yun siya. Kaya huwag magdalawang isip. No? Tumawag
sa ating Panginoon Jesus. Kasi talagang darating siya. Kasi ang tinatawag mo ay yung nagliligtas. Masarap masyado. Isipin mo na lang, yung dasal lang na tinuro niya, yung Our Father. Kung isa-isahin mo yan, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Ibig sabihin, kung intindihin mo, kingdom, ibig sabihin, tawag nito, kung sa understanding mo, pag kingdom, may hari. Ibig sabihin, pag may hari, may tao, may mga tauhan. No? Yun yung gusto mong ipababa. Your kingdom come. No? Ibig sabihin, kapangyarihan ang bababa sa iyo. Kasi hinihingi mo. No? Nung tinatawag mo ang Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Ibig sabihin, yung the whole force ng power, yun yung aking pagkakaintindi. Na hinihingi mo, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Biruin mo yan. No? Kung intindihin mo yung prayer na tinuro sa ating Panginoong Jesus. No? Simple lang yan, pero pag ayun bang ginagawa mo lang yan yung parang memorization na lang, yung Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who have sins against us. Do not put us into test, but save us from the evil one. For the kingdom, the power are yours, now and forever. Amen. Kunti na lang ang nagsasabi, niyan. Yung iba nga, di na nila yan dinadasal. No? Kasi sabi nila, minsan, meron yung iba, nagsasabi, na pattern lang daw yun. No? Nung nagsabi ang isang tao na, Lord, teach us how to pray. No? Pero sabi ng Panginoon, this is how you pray. No? So, pero pag sinalita mo yan dahan-dahan at inintindi mo word by word kung ano yung sinasabi mo, mabigat na dasal yan. No? Sabihin ko sa iyo, kapatid, grabe na dasal yan. Kasi bakit man? Ang ating mismong Panginoon ang nagturo niyan. Kaya grabing bigat na dasal yan. No? Kumbaga, hinihingi mo sa Diyos Ama na nasa langit, no? Ang kapangyarihan na bababa dito sa lupa. Biruin mo. So, yun yung aking pagkakaintindi. Kasi pag inintindi mo yung word by word, no? Kung ano yung gusto mong hingin, grabe, ang gandang prayer yan. No? Pero kunti na lang ang nakakapag-memorize niyan ngayon. No? Meron man nakakapag-memorize ng Our Father, no? The Lord's Prayer. Pero para bang inaano na lang nila, yung bang paspasan, no? Tapos na agad. So, hindi ganun. Hindi mo maintindihan kung ano yung ano ba yung gusto mong iparating nung binibigkas mo yung the Lord's Prayer. No? So, kailangan intindihan natin yan para ikaw mismo, pag dumating yung hinihingi mo, kumbinsido ka na totoo ang Diyos mo. So, ganun lang kasimple, my brothers and sisters. Kaya nga, ako, kung nakikita nyo yung mga post ko, katulad kahapon, no? Pumunta akong lumayang kasi yung matanda naman,
65 years old na yata yun, mahigit. No? Siyempre na ospital. Lumabas na sa ospital, may mga naramdaman pa rin na konting mga sakit-sakit sa katawan. Ang nagtaka, bakit nawala yung boses niya. So may finding naman sa doktor. Pero iba pa rin yung naramdaman niya. Parang meron talaga siyang ibang naramdaman. Kaya siya mismo nagpatawag na pwede bang, sino yung pwede na mag-prayer healing sa kanya. No? Kasi hinahanap nila sana albularyo. Pero mabuti na lang dahil may nakakilala sa atin, so tayo yung nirekomenda, no? Na ito yung tawagan. No? So kaya ako rin, kahit malayo masyado, kung nakita niyo yung video ko na pinost ko kahapon, no? So mahaba pa yun, pinutol ko na lang. No? Grabe, ang daan, mataas, no? Alam niyo naman kung sino, yung mga dito taga Zamboanga, yung lumayang kung gaano kataas yan. Pero pinuntahan ko. No? Walang bayad. No? Dahil kinakailangan ang tulong natin. No? Kaya pumunta tayo sa taas. At saka hiniling natin. At pagkatapos, nakaramdam naman ng nawala yung sakit sa hips niya, gumaan yung pakiramdam niya. No? So doon natin makikita na tayo rin mismo sa sarili natin, sumaya din tayo. Kasi bakit man? Yung dinadaing niya na pain. No? At saka yung parang may bola dito. Kasi siguro sa pag-iinom ng gamot, no? Na binibigay o ano man yung kabag, no? Sa tiyan niya. So nag-subside din ng konti pagkatapos ng prayer natin. At pinainom natin siya ng water na humingi din tayo sa Panginoon ng blessing na i-bless itong tubig na maging isang sakramento, no? To cleanse whatever infirmities in her body, in his body. So tayo din naging masaya kasi pag makikita natin yung para bang gumaan ang pakiramdam ng isang tao, gagaan din yung pakiramdam mo. Bakit man? Para kang nagko-connect sa kanya. Na pag naging masaya siya, naging masaya ka rin. Siyempre, ikaw din, doon mo mas lalo yung umi-increase yung faith mo. Bakit man? May bagong experience ka na naman sa buhay mo. Alam mo kasi every things that happens in your life is your experience in life. So dyan sa experience mo, mabuti man yan o masama, dyan ka natututo at nagiging mature. No? Ang sarap, no? Na makatulong. Sila nga mismo kasi bundok na yun, no? Naniniwala sila na kahit yung alam nila dahil sa katandaan nila na meron silang sakit na talagang para sa doktor. Kaya pumunta sa doktor. No? And then after, parang hindi pa rin siya kumbinsido sa kanyang feeling. No? Nagpatawag. Ang katulad natin. No? Kaya nga sinabi ko sa live ko, sa video ko doon na pwede naman kayong pumunta sa inyong mga parish priest. Katulad bukas, Sunday, no? Pwede kayong after the mass, lapitan nyo yung pari nyo. No? Humingi kayo ng prayer healing. Kung meron man kung ano man yung naramdaman nyo. So para gumaan din, no? At sabihin nyo kung ano yung mga na-experience nyo sa buhay. Diyan sa bahay nyo, sa trabaho. So, sabihin nyo, baka may related sa spiritual, no?
Kaya kailangan ng pari. No? Kasi minsan akala natin, wala na yan, wala na yung mga ganito ngayon. Kasi 2023 yan. No? Kumbaga, biruin mo, 2020 years, ang gap. Kasi ang ating Panginoon is only 3 years here on earth. No? Nung ginawa niya yung ministry niya dito, 3 years, 33 years. No? Sa edad na 33 years, wala na siya. Pumunta na sa kanyang ama. So, kung titingnan natin, may mga tao talaga na napipil nila na iba talaga itong aking naramdaman. Parang hindi sila kontento ba? Kaya masaya naman yung mga ganong klase, no? Na meron tayong na-experience na hindi ka pa kontento sa doktor, no? Pumupunta ka pa rin sa Panginoon, no? Pag nag-combine yan, Panginoon, at saka yung doktor natin, kung yung sakit mo is natural, talagang gagaling ka. Dahil grabe ang high-tech na ng mga gamit ng mga doktor ngayon. Pero sabihin ko sa iyo kapatid, pag hindi, maubos ang pera mo. Kasi yung sakit mo, spiritual. Kailangan din ng spiritual. Kaya nandiyan yung mga pari natin. Andyan din yung mga katulad namin, mga lay brother, no? Na makikita mo rin. No? Hindi lang basta-basta lumapit ka sa isang lay brother. No? Kung hindi, tingnan mo rin kung ano yung buhay niya. Totoo ba siyang naglilingkod sa Diyos? O baka pakitang tao lamang? No? Ganon din sa ating mga leader of the church. No? Kasi ang dami dyan. Marami ang congregation. No? May Jesuit, may Claretian, merong tinatawag na yung Dominicans, no? So maraming mga sila. So titingnan natin. Kasi may dalawang baw yan. No? Meron silang mga baw din. So tayo din naman marunong din tayo magsuri. No? Sino ba yung lalapitan ko? Ito bang totoo ba siya nagsiserve sa ating Panginoong Jesus? No? Totoo ba yung sinasabuhay niya ang salita ng ating Panginoong Jesus sa kanyang buhay? Lapitan nyo yan, brad. Talagang, kasi salita yan ng Diyos, sinabi niya, I will always hear the righteous. No? Yung lang righteous ang pinapakinggan ng ating Panginoon. No? Pag hindi ka righteous sa mata ng Diyos, kahit anong dasal, kahit ano pang salita ang gamitin mo, hindi ka pakikinggan. Kasi bakit man? May barrier na yun. Alam na ng Panginoon yung ginagawa mo, baka pakitang tao lamang. No? So, ganun lang. Pero pag righteous ka sa mata ng Diyos, iniisip mo pa lang, talagang may connection na agad. No? Ikaw mismo, parang merong nag-whisper or nagtuturo kung anong dapat sabihin mo pag naghihiling ka na. No? Pag umaas ka na ng intercession or yung bang na yung presence of God na magiging actual mismo kung ano yung ginagawa mo. No? Kasi hiningi mo yun na gagaling ang isang bagay. Kung ano man yung
karamdaman, spiritual man o natural. No? Pagkatapos nun, mismo yung mismo hinihilingan mo ay magbibigay ng testimonya sa iyo. Alam mo, Brad, nung hinahawakan mo kanina yung likod ko, meron ako talagang naramdaman. Alam mo, Brad, yung hinahawakan mo yung ulo ko kanina, meron talaga akong naramdaman na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko. So, nagkakaroon ng testimonya. No? So, doon ka rin magkakaroon ng bagong experience ng presence of God sa buhay mo. Kasi every day in our life, we will encounter experience in life. No? Na kasama mo ang ating Panginoong Jesus sa misyon na ito. No? Bilang isang Kristiyano. So, gawin natin yan palagi. No? So, ngayon, pwede ka na rin magsabi sa sarili mo, ano ba talaga ang dahilan? Bakit ako naniniwala sa ating Panginoong Jesus? No? Na nagpakamatay sa krus para sa atin. So, bakit ba talaga? Ano ba talaga yung dahilan? Ano yung pinakamabigat na dahilan? Dahil lang ba sa sabi nila? No? Brothers and sisters, because of your experience, doon mo makikita at doon magiging matibay ang iyong paniniwala sa ating Panginoong Hesus dahil meron kang karanasan na siya ay kasama mo. No? Ganun kasimple. Kaya ako, bakit ako naging ganito? Siguro gusto ko rin, kaya nga nagla-live ako, nagsasalita ako. Ito na rin yung parang paraan ko ba to spread the good news. No? Na, Brad, ako nung una ganun din yung paniniwala ko. Halo rin. Pero naging convinced ito dahil sa mga experience ko. Nagiging totoo para sa akin dahil meron akong mga karanasan sa buhay. No? Nung tinatawag ko siya at nung kinakausap ko siya. No? So, meron pagbabago. Meron akong experience na sometimes ako mismo hindi kayang i-explain. No? So, ang sarap na ikaw mismo kumbinsido na ang aking pinapaniwalaan na Diyos ay totoo. Kasi pag wala kang experience sa Diyos mo, anumang pangalan niyang klaseng Diyos, sino man yan ang pangalan na tinatawag natin, pag hindi natin na-experience siya sa buhay natin, ibig sabihin, anong klaseng Diyos yan? Na hindi mo na-experience yung present niya. No? You need to experience. Kasi yung experience nga, sabi ko kanina pa sa inyo, it make you become kumbaga real believers. No? Kasi dun sa experience mo, ikaw mismo ang mag-evaluate. Bakit nangyari yun? Bakit ganito? Grabe, totoo pala siya. Kaya sabi mo, baka masabi mo sa sarili mo, bakit hindi ko pa ginawa nung una yan? Na nandyan na naman pala siya. Bakit hinintay ko pa na meron pang mangyari sa pamilya ko, sa anak ko, sa parents ko, sa kapitbahay, o anuman. No? Na pwede naman pala siyang tawagan anytime. No? Hindi lang sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Kasi minsan sad to say, no? Minsan naaalala natin ang ating
ating Panginoong Hesus pag meron ng problema sa buhay. No? Pero sa akin din siguro, kaya yun ina-allowed ng Panginoon para makita natin na yung problema nangyari sa iyo. Walang ibang makakasolve yan kundi ako lang. Hindi nyo kaya yan. Kaya tatawag talaga kayo sa akin. Para makikita ng tao na yung Diyos na pinapaniwalaan niya ay totoo. And His name is Yeshua. In English, Jesus. Huwag magdalawang isip, my brothers and sisters. Ngayon pa lang, ini-encourage ko na kayo. I-challenge nyo. I-challenge mo sarili mo. Ikaw mismo ngayon magtatanong na. Ano ba yung dahilan? Bakit ako naniniwala sa Kanya? Experience ko na ba siya sa buhay ko? Yung mga ganong klase ba? Ano ba yung experience mo sa Diyos mo? So, pwede mo bang ikwento yan? So, ang sarap. Kinukwento mo nga yung karanasan mo kapag nagkikita kayo yung mga matagal mo ng best friend na umuwi galing sa ibang lugar. Pag nagbanding kayong dalawa, kinabukasan yan sa ibang kaibigan mo, ikaw kwento mo nga yung karanasan mo sa kanya. So, ganun din. No? Pwede mo rin ikwento yung karanasan mo. Katulad na ginagawa ko ngayon. No? Etong kinukwento ko ngayon sa inyo, eto yung karanasan ko. Ganito ako naging kumbinsido na siya ay totoo. Kasi may mga experience ako sa buhay ko. Kasi hindi naman natin talaga mapuforce, no? Kasi andun kasi din yung isa na is trying to destroy kung ano yung iniisip mo, no? Na para hindi ka magiging kumbinsido sa ating Panginoong Hesus. Gagawa din siya ng paraan, no? Yung demonyo na yan, marunong din talaga yan. Bright. Kung tayo lang, wala tayo. Kasi ano lang naman tayo, limitado yung knowledge natin. No? Yung kaalaman natin or wisdom din. No? Kasi, pero na lang tayo ng Panginoon. Pero pag binigyan ka na ng ating Panginoon, ng kanyang power and authority, no? You will also experience yung wisdom ng ating Panginoon. Makikita mo rin na talagang mag-a-activate. So, ganun lang. Kailangan mo lang tanungin yung sarili mo, sa ilang taon ka na naniniwala sa Kanya, no? O sa naniniwala ka sa Diyos mo. Ang tanong, kailan mo na-experience? Ano yung karanasan mo sa Diyos mo? No? So, parang pwede mo namang ikwento yan. No? Pero, kung mag-marites ka man, maganda yung pagka-marites mo. Kasi ang kinukwento mo tungkol sa Diyos mo na ang pangalan niya is Yeshua, the Savior. Yun ang maganda. Kasi, pag binigay mo yung testimonya, lalo na pag maganda yung testimonya na ibinigay mo, katulad, for example, meron kang, pagpalagay natin kapatid, na nagkaroon ng breast cancer.
Kasi parang ordinaryo na lang ngayon ang breast cancer sa babae. No? Pagkatapos, dahil sa kahirapan, hindi na operahan. Kasi gusto sana po operahan, pero wala namang pera. Pero dumulog ka sa ating Panginoon. Kinausap mo siya, tinawag mo siya. And then one day, nagtaka ka na lang. Bakit na hindi naglireklamo yung kapatid mo na may problema sa breast cancer? So, nung tinignan ulit, pati doktor nagtaka. Sana. Gumaling na. So, ikaw na mismo ngayon din yung magbibigay ng testimonya. Kung ano yung kaganapan na nangyari. Nagkaroon ng, kumbaga, kung na-discoveryhan nyo na meron na, bakit nawala? Kaya yung tinatawag nila, it's a miracle of God. Na hindi, walang sino makakapag-explain. Ganun yun siya. Hindi kaya i-explain. Meron akong, ewan ko lang kung nakwento ko na to sa inyo, no? Yung isang military, taga Southcom. Ang sakit niya is dito yata sa gallbladder. No? Yung gallbladder, grabe pag sumakit na, hindi niya makayanan. So, diyan siya sa Southcom Hospital. Pagkatapos, sabi ng doktor niya doon na kailangan operahan siya. So, nag-second opinion siya dito sa malaking hospital sa Zamboanga. Na bagong-bago din. Hindi na natin i-mention yung pangalan, baka maano pa tayo. No? So, sabi din ng doktor niya, sige. Talagang mag-undergo ka ng operation. Pero before that, magpa-condition ka muna sa katawan mo. No? So, mag-laboratory lahat na, ganito, ito yung gawin. So, yung, ano yung dapat pinapagawa sa kanya. So, accidentally, na yung pinsan niya, tinawagan na. So, kilala niya. Sabi niya, brother, pwede mo ma-healing yung uncle ko. Kasi, mag-schedule siya for operation sa hospital, na malaking hospital dito sa Zamboanga. Sana naging successful ang operation niya, madali siyang gumaling. No? So, yung mga ganun yung ano niya sa akin, sa request now, prayer healing. Hindi ko walang problema. Prayer healing. Puntahan natin. So, sa madaling salita, pinuntahan sa Southcom. Kasi nasa Southcom subdivision sila nakatira. Ngayon, ang nangyari, nung pinuntahan ko, siyempre sabi ng ng pinsa, yung nagdala sa akin ng babae, introduce niya ako na si Brother Noah, nag-healing ito. Ano mo kung anong sabi sa akin ng military na yun? Sabi niya sa akin, kung quack doctor yan siya, pauwiin mo na. Sabi niya sa akin. Kasi di ako naniniwala sa quack doctor, no? O albularyo. Tama din naman. Sa harap-harapan ko, sinabi niya sa akin yan. Kaya sinagot ko siya. Sinabi ko, brother, hindi ako quack doctor, hindi din ako albularyo. So sinabi ko, I'm a lay minister, pumunta ko ito, good intention, para mag-prayer healing sa iyo. Kasi naniniwala ako, sabi ng Panginoon, whatsoever you do to the least of your brother, you do it unto me.
Pero okay lang din sa akin pag ayaw mo. Hindi kita mapipilit. Pero din nalaman niya na isa ako nasa simbahan, no? Na magpa-prayer, healing lang sa kanya. Sabi niya, ay, yan, okay, walang problema. Sinabi niya. Pero akala ko kasi, yung quack doctor. So, kaya, sabi niya, ayoko. Pero sabi mo na, i-pray over lang mo ako, prayer healing, okay lang yun, walang problema. Sa awa ng Diyos, sabi ko sa kanya, gagaling ka. No? Alam mo ba, my brothers and sisters, nung after tatlong balik ko na sa bahay niya para magdadasal, sabi niya parang gumaan yung pakiramdam ko. Bumuti ang nawala na yung sakit na dinadaing ko. Kahit grabe talaga, kahit inumin pa na siguro lahat, kahit i-inject pa yung parang morphine, hindi yun nagbaba, hindi yung tumatalab sa niya, sa pain niya. Pero hindi niya na-feel na yung pain na yun after na healing ko siya, no? Sunod-sunod kong pray sa kanya, pagpunta doon, 3 beses ako nakapunta. Hanggang dumating na yung araw, sinabi ko sa kanya, Brad, subukan mo, magpa-CT scan ka ulit. Tingnan mo kung ano nangyari. Kung nandyan pa ba yung problema. Problema mo. So, bumalik sa syudad, bumalik sa ospital ulit. No? Nagpa-check up. Laking gulat. Wala na. No? Nawala. Yung bukol na yun. Nawala. Kaya, sabi niyo, nasaan? Di ba nandito yan? Hindi pa kontento. Pinauwi ang asawa. Kinuha yung unang record. No? So, tiningnan ng doktor. Oo, no? Nandito nga ito. Bakit? Nawala. Anong nangyari? Hindi na siya kumita. Doon yun yung experience niya na naging kumbinsya na totoo ang Diyos. Bakit man? Siya mismo sa sarili niya. No? Na-experience niya na walang imposible sa Diyos. Walang operation nangyari. Pero bakit nawala? It is a miracle of God. Ganun yun siya. No? So, maraming mga experience, no? Para magiging kumbinsido tayo sa ating pinapaniwalaan. No? Baka hindi mo lang alam na experience mo na pala. Binawala-wala mo lang. No? So, kailangan mong tingnan kung ano yung nangyayari sa buhay. So, ganyan ako naging kumbinsido, brother and sister, sa aking paniniwala. No? Kaya, shout out sa lahat ng aking mga followers. No? So, kahit walang manonood, okay lang sa akin. Ang importante na iparating natin yung mensahe, no? Na dapat natin iparating sa ating mga brothers and sisters na naniniwala sa ating Diyos. So, tomorrow, Sunday, kailangan naman natin gawin yung ating obligasyon bilang isang Kristiyano na pumunta tayo sa simbahan. No? 10 o'clock na, no? Pwede na tayo mag-rest para bukas, kasi ako umaga ako mag-serve. Plano ako mag-serve bukas, no? Dito kasi yung mass schedule ko is 6:30, no?
So, kaya kailangan rest na ng maaga para bukas, kondisyon ng katawan, kailangan unahin muna natin ang ating Panginoon. Para ano man yung gawin natin sa buong Sunday, alam natin na inuna natin siya. Diba? So, maraming salamat, my brothers and sisters, no? At sa susunod, no? Pwede, kaya nga sabi ko, pwede kayong mag-PM, pwede kayong tumawag, no? Para kayo din mismo maka-experience, no? Kung ano yung experience ko. At na-experience ng ibang mga brothers and sisters natin, no? So, before natin i-end ito, pray muna tayo, no? Okay, let us pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. God our Father, to your Son, Jesus Christ, and by the grace and power of the Holy Spirit, Father, thank you for this wonderful moment that you gave to us tonight as we go to sleep. Father, we ask our guardian angels and saints to protect us all, those who believe the Father, the Son, and the Holy Spirit, that they may be protected by their guardian angels from harm, sickness, dangers, and accident. And we also pray for those who are sick right now, whether they are in their home, hospital. Father, send the grace of healing that they may also experience healing. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Good night, my brothers and sisters. Peace be with you.